Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon ito, si Miriam, ano? Nakakamiss ang ating matalino, madaldal, napakaingay at matapang na si Miriam Santiago. Alright, so kasi problema ngayon, di ba? Itong ginagawa ni dating Pangulong Duterte, tawag dyan panggugulo. Talagang tahasan na po ito na panggugulo, no, sa isipan ng mga mamamayan laban sa kasalukuyang gobyerno. Hindi rin naman natin masisi, sabi nung iba, kasi nga naman, may kalokohan din itong si Menandro Guevara. Ako, bakit naman? Kasi si Menandro Guevara nga daw, biglang meron kasi itong sinabi na na ito ko I'll share it with you. Oh, sorry. What happened? Okay, hold on one second. Hindi daw kaya dahil dito, kaya po na praning na naman, nagalit, ganon, si dating Pangulong Duterte. Bakit tayo umsog? Okay, wait a second. Okay, so ito po yung dahilan. Kaya daw po nag-alburuto. Etong si Menandro Guevara. Kasi just a couple of days ago, sabi ni Menandro Guevara, ICC maaaring maglabas ng warrant of arrest versus mga opisyal sa Pilipinas. Solgen. Nako, sino po ba yung mga opisyal sa Pilipinas? February 1, 2024. Di ba? So sino ba yung lalabasan ng warrant of arrest? Sino yung papa-arresto dito? Di ba? Siyempre, hindi naman po yung mga opisyalis natin. Ibig niya sabihin dito, maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Kasi nga, noon pa naman, alam rin po ni dating Pangulong Duterte yan, kahit na siya po ang presidente, there's no way for him to stop. And pwede lamang niyang ma-delay itong mga to for consideration. Pero when it comes to the proceedings, tuloy-tuloy ito. Okay? So, sabi niya, maaaring maglabas daw po ngayon itong mga opisyalis daw po ng pamahalaan natin. No? So, magkakaroon ito ng obligasyon because under the Constitution, under the Supreme Court decision, ay sinasabi po ng Supreme Court, base na rin doon sa Article 127 ng Rome Statute na meron pong obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate sa anumang bahagi o antas ng proceedings ng ICC, including po yung sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Now, dahil po dyan, diba itong si Basteri nung nakaraan, nagngangaw-ngaw na na kung wala kang compassion, bla bla bla. Kasi nga, para po ito sa kanilang tatay. Alam din ni Senator Amy Marcos na yung rallying yun is all about Duterte. Ang sabi niya nga ron, mas inunawa pa nga niya, etong si Baste, nung tinanong siya, ano po masasabi ninyo? Pinaliguan po ng murat alipusta ang kapatid mo, hindi siya umiimik. Alam niyo kasi naintindihan ko si Baste si Baste pala kapatid niya. Di ba? Hindi naman. Pero bakit yun ang inunawa niya? Kasi naman daw, papakulog mo yung tatay niya, tapos yung kanyang ate. Talagang magagalit daw talaga, magadamdam ng gano'n yung bagets. Alam rin naman po ni Amy na hindi po yan magagawa ng presidente na harangin pa ito. Dahil pag oras ng ginawa niya yan, na talagang harangin niya to protect the accused, masisira naman po ang status natin sa international community. Diba? Isang issue ito, yung mga human rights violations, laban mismo
sa kanilang pamilya. Now, it is imperative to PBBM na pairalin dito ang rule of law. And isa pa, nagsimula na, nagsalita na noong 2021 ang Supreme Court na meron tayong obligasyon na makipagtulungan sa ICC. Oh. Now, etong mga opisyalis ng Pilipinas, ang ibig sabihin nito ni Solgen, kailangang umaksyon ng mga ito na maipatupad o ma-serve ang warrant of arrest. Okay? So isang papasok dito na malamang diyan ang International Police Commission, ang Interpol. Yan, at member tayo diyan matagal na. And I don't think so nakakalas tayo sa Interpol para lamang po sa mga Duterte at dito kay Bato de la Rosa. Okay? Well, the best thing lang naman po kasing gawin dito ay harapin nila yung investigators para naman mabigyan nila ng pagkakataong maidepensa ang kanilang mga sarili. Di ba? Para maidepensa. May paliwanag. Na-involve ka ba talaga? Ikaw ba talaga promotor? Dapat ganun eh. Kaso ayaw nila. Ang gusto nila, palakasan system, protectionism. Kawawa naman ang di ba? Sa ordinaryong mamamayan, walang protectionism. Walang malakas-malakas. Sabi nga ni Erap, walang kumpa-kumpa eh. Di ba? Walang kumakumare. Oh. Walang mga kaibigan. Oh. Dapat po ganun. Lang, yung gusto po ng mga Duterte is kampihan tayo. Kasi nag-unit team tayo. Kapag hindi mo kami kinampihan, ay wala na tayong unit team. Diyan tayo magkaproblema talaga. Sabi ni dating Pangulong Duterte. Di ba? So yan po, diyan po nataranta naman ngayon si dating Pangulong Duterte na tangina, sa loob-loob niya siguro. Sinabi ni Marcos, walang jurisdiction, inulit pa, walang jurisdiction ng ICC, hindi siya makipag-cooperate, pero, tangina, sinabi ni Marcos, pwede silang pumasok, mag-imbestiga. Kaya ho ngayon nataranta. Now, isa pa yun, ano yung pinakamatindi ritong pruweba talaga, na na-spoiled brat, pag hindi napagbigyan, mga ngaway. Sa usapin po, mga kababayan, ng confidential fund. Hindi ba? Anong nangyari ron? Utragis, nagkaroon ng de-stabilization. Di ba? Laban dito sa kasalukuyang administrasyon. Bakit? Hindi na pagbigyan ng confidential fund na nire-request yung renewal. Dahil mali po kasi na ang ginawang paggamit, ang paraan ng paggamit ni BP. Ginamit niya ng labag po sa guidelines. Meron namang guidelines, bakit hindi sinunod? Di ba? Sabi ni Angel Ray Gonzalez ng Davao, due process working and so Diggs and his allies must face and answer the charges against them. Correct. Mga kababayan, mali po yung sinasabi ng iba na ang ICC raw po yuyuraka ng ating justice system, mapapahiya ang ating hudikatura. Hindi po totoo yun. Unang-una, tayo po ay nakikipag-treaty. Okay? So, if there is a question about the sovereignty, pag nakipag-treaty ka, you open your sovereignty. Wala naman silang kinukuha sa atin na teritoryo. Hindi ba, Sir Max Elarde? O Lady Net, o Best Manawis. Wala naman silang kinukuhang ganun sa atin eh. Isa pa, ito po ay recognized international legal justice system. We recognize, we adapt, we use, we won using the international law, UNCLOS, di ba? Diyan sa West Philippine Sea. Nanalo tayo. Pabor sa atin ang desisyon ng South China Sea arbitral ruling. Pero, bakit po dito gusto nila talikuran natin?
ang ICC. Ang ICC po ay bahagi ng judicial system ng mga bansang miyembro nito at naging miyembro nito. Tignan nyo kung yan po ay talaga namang masama, bakit ang mga mauunlad na mga bansa, miyembro niyan, France, Japan, di ba? O, Belgium, ilan lang naman ang hindi miyembro niyan? China, Amerika, Russia, yan lang naman mga hindi miyembro niyan eh. Pero yung mga malalaking bansa at mas mauunlad at di hamak na mas maganda ang justice system nila, miyembro. Di ba? Tapos bakit pagdating ng panahon ni Pangulong Duterte, panahon ngayon ni Marcos, ni BBM, ang sinasabi ng mga kontra, dahil ng mga apektado, mayuyurakan ng ating soberanya. Didiktahan ang ating mga korte, wala hong diktang mangyayari. Walang diktang mangyayari, nakaputsa. May jurisdiction sila. Ito sa lahat na nagpapaliwanag, na lahat ng mga kumukontra sa ICC, pagpaliwanagin ninyo, bakit nagkaroon ng ICC? Para saan ang ICC? Ang dapat pong paliwanag nila ay ganito. Ang ICC ay binuo ito para ma-preempt kahit papaano maghunos dili ang mga future tyrants, mga leader ng bansa na baka biglang lumitaw malulupit naman pala. Then, ang kanyang lugar hindi po gagana ang kanilang justice system dahil sa takot. Sa ibang tao, may kulong, may aresto, normal ang justice system. Pero pagdating sa kanyang maimpluwensya, walang system. Takot ang mga biktima magsampa ng kaso. Di ba? At yun ang nangyayari rito sa atin. Even VP Sara said na, sampahan niyo ako ng kaso rito, murder. Sabi pa niya. I don't think na may magsasampa ng kaso. Siyempre matatakot yun, nasa makapangyarihan ng mga yan. Kasi ang dami pang baril lang kinuha ni dating Pangulong Duterte. Mahigit na, more or less 400 yun. So niya gagamitin yun. Di ba? And then ngayon, itong si Miriam Santiago, meron tong mga sinabi dati, assessment niya, tungkol dito po kay dating Pangulong Duterte, o nung nabubuhay pa siya. Has already been announced, if accurately, by the Inc. as their official candidate, but he is also accepted as the official candidate of the NPA. So we have an NPA candidate. Papayag ba ang CIA na sinasabi may relasyon sa asawa ni Grace Poe? Na okay. Alam nyo, wag rin ho tayo basta-basta magre-rely dyan sa sa ICC. ICC sa CIA. Tandaan nyo, pinabayaan din po nila si ERAP. Ayun, kaalyado naman nila yun. Pinabayaan nila. O yun nga yung nagsadsad ng mga barko dyan ng BRP Sierra Madre at saka nitong BRP, yung isang barko dyan sa may sa Scarborough Shoal. Kaya lang kalaunan tinanggal din niya. mananalo itong mga komunista. Santiago believes the alleged ties between Duterte and CPP would put the country in danger should the mayor win the elections. It's very dangerous dahil pag hindi nakuha ng taong kamukha niyan, ang kagustuhan niya, baka gagamit ng dahas. Yun! Hindi ho ba tama siya, si Miriam, kapag hindi niya nakuha ang kanyang gusto, magtatantrums yan. Gagamit ng dahas. O hindi ba marahas ngayon? Ang presidente ng Pilipinas, ang sambayan ng Pilipino, anak ng putya. Hindi lang ho si PBBM ang pinagmumura. Pati ho tayo. Pinutang ina si BBM, pinagbintangan pang drug dealer at continuously bangag. Bangag noon, bangag pa rin ngayon. Tapos sabay mura sa atin, mga PI na mga Pilipino. Diba? Tapos lagi niyang sinasabi, kapag di nyo tinigil yan, magka-problema talaga tayo. So, ibig sabihin, pag hindi pinagbigyan ng trip niya, may gulo. Diba? We will go out in the streets with guns, firing at people,
who are not with them. There is no ideology involved here. It's all pure personality. See? Tama ho si Miriam Santiago about him. Jackie Duterte. Kaya nakakamiss kay Miriam. Diba? Ano yan eh, sinabi ni Miriam yan during remaining months niya na after nung election. Yeah, indeed. It's very, very prophetic. At ngayon, di ba, hindi lang po siya. Si Percy Lapid rin. Oh, minsan nga sinabi ni Percy Lapid, aagawin sa iyo niya ng kapangyarihan. At oras nang gawin nyo yan. Gawin nyo yan ngayon? Sabi niya. So sasabihin ko sa inyo, kay Marcos ako. Sabi niya, ni Percy Lapid. Oh. So, di ba totoo nangyayari na? Hindi na pagbigyan sa gusto, destabilization. Hindi nagawa ng presidente na kasi hindi naman talaga mapipigilan ng ICC. Ano nangyari? Pinaliguan ng mura. O, inuudyukan pa ang mga militar na arestuhin na ang presidente dahil bangag daw noon, bangag pa rin ngayon. O. At saka, hindi rin nakakatawag dito, hindi rin natin masabing garantiya na hindi na siya ang presidente, hindi na siya makakapanakit. Maaari niya pa rin pong gawin yun. Meron siyang pera, bilyonaryo yan. Hindi po basihan na yung ordinaryo mong damit, ordinaryo sapatos mo, pero napakaganda ng motor mo. Di ba? Hindi ka ganun kayaman, hindi ka ganun kakapangyarihan. Influence is still there. Oh. Yeah, aminado naman po talaga siya eh. Ang problema lang kasi dyan, nung siya po naging presidente, etong kanyang mga katropa, inambush sila. At kung yan naman po talaga ay totoo, diba, hindi po ambush me, gaya ni Enrile, talaga nagpapakita lang ano talagang ugali ng mga NPA, ng mga komunista. Hindi po sila maaaring mapagkatiwalaan. Kaaway nila talagang palagi ang anumang mga gobyerno. Sapagkat para sa kanila sila lang ang may karapatan na magsilbi sa taong bayan. Alright, so yan, maliwanag na maliwanag ang mga sinabi ni Miriam Santiago. Madagdag ko lang, maging si Percy Lapid. Kaya po, ako nga, sabi ko, dapat, I'm not really satisfied doon sa investigation nila na si Bantag ang itinuro. No! Dahil ang naging basihan po, maski kami namang vloggers, may utak naman kami kahit nakapiranggot, saan mo ibabase? Natural doon sa mga tinira-tira nito palagi. We found out, 2 beses lang tinira ni Percy Lapid, etong si Bantag. July and then September, yung Cinderella. Tapos si Boying pa raw pala ang allegedly, sabi ni Bagoong Lipunan, ang nag-provide ng sasakyan. Pero ang inaraw-araw naman po nito ni Percy Lapid ng tirada si dating Pangulong Duterte. Now, if we follow his lead, si Duterte yung suspect, siya yung may pinakamalaki na motibo para ipapatay si Percy Lapid. Di ba? At ang kapansin-pansin, bakit yung nandun sa kulungan, si Villamor, namatay bigla. Di ba? Tapos yung ibang mga kasabwat daw, mga preso, nahatulan na yung iba. Wala nang pakialam na yung mga isa additional na hatol. Bakit? Pwede na nga ibenta nila dignidad nila, umamin sa kung ano, madagdagan man ang kanilang sentensya, o madagdagan man ng 8 taon, yung iba, 4 na taon, useless. Bakit? Life sentence ang parusa ng iba dun eh. Yung iba dun 20 years yung penalty. So useless. Kasi pagka kayo po nakulong, hindi, wag naman kayo. Yung mga nakulong, halimbawa, nahatulan sila na 7 habang buhay, hindi po niya isisilbi isa-isa yun. Namatay, buhayin ito, isang buhay. Hanggang 7 beses, hindi ganun. Yung pong kaso mo na 1 taon, 5 taon, 10 taon, 20 anyos, lahat po yan, sabay-sabay yan, pagsisilbihan mo. Kaya lang dahil marami, madideprive ka na sa yung GCTA. Kasi makulit ka.
tatapusin mo yung pinakamahaba mong termino. Ganun ho yun. Okay? Ay nako. Kaya sana magkaroon dyan ng reinvestigation. And again, ako talagang kumbinsido, totoo po ang sinabi ni Miriam about kay dating Pangulong Duterte.